stand ito. So, meron kayong tatlong router. Ayan, may tatlong router tayo. Tapos, yung mga router na ito, no, i-connect natin. Pero bago natin i-connect pala, check mo muna yung yung pag zoom in mo ito, dapat i-off mo ito. Lagyan mo ng serial port kasi nagamit tayo ng serial cable eh. Ang available lang nandito is fast Ethernet. So nilagyan natin. Ganon din dito sa kabila. Ma-zoom in mo naman siya. Then switch mo to siya tapos saka mo siya ilagay dito. And then saka mo siya i-connect, no? And then as well as here. Ganon din dito. Zoom in tapos saka mo siya i-off. So, lalagyan mo dito. So i-on mo ito. And now, kapag nakakuha mo siya, ang gagawin natin, pwede mo na siya ikabit. So ngayon, nag-construct na tayo ng ayan, pati dito. So kayo meron ka ng baka interconnect. Yan, ang tawag dyan is internetworking. Imagine yung magkakaibang network tong mga router na ito. Dahil magkakaibang network, hindi magkikita yan kung hindi mo gagamitan ng routing. No? Okay, so ngayon, lalagyan natin ng switches. Ito yung switch. Okay, so ngayon, kapag nilagay ko ito ng switch, lalagyan ko ito ng ito. Tapos PC. Then PC ulit. Then interconnect natin. Okay, so mag-interconnect tayo dito. Ganoon din dito sa kabila. Maglalagay ka rin ng switch. Okay, so maglagay tayo dito ng switch. Tapos maglagay tayo ng server. Ito yung server, no? Ito yung mag-act as web server. Okay, tapos i-connect natin dito. And then we will be interconnecting again dito. So ngayon, kapag kinonekta natin yan, so makikita natin dito, no? That, tawag dito, na ang susunod natin gagawin dyan, guys, no? Is, ayan, maglagay pa tayo ng isa pang switch pa pala. Right? Yan. Ay, tama, isang switch. Para dito sa kabila. Ayan, tapos dito. Okay, so maglagay din tayo para sa isang PC. Ayan. So, pwede mo nang i-automatic, no? Straight through ito. Straight through. Ayan. Straight through din to. Okay. So, ngayon, guys, no? Interconnected. Pero mapapansin nyo, naka-red pa yung mga router. So, hindi pa siya logically connected. Ang unang-unang gawin nyo, guys, lalo sa exam nyo, assignment ng mga subnet mask saka yung IP address. Okay, alam mo ako yung network administrator, no? Ang inasend ko dito is 192.168.1.0. O, inulit ko lang yung kanina. So, ito yung kanina. Ibig sabihin, guys, um, yung mga gagawin kong gateway IP address dapat nandito. So, halimbawa, dito, ang ilalagay ko dito is 192.168.1.10. No? Tapos /24. Pero yung gateway natin, guys, kumbaga kung ito ay IP, ang gateway dapat ito is 192.168.1.1. Pero kahit ano naman pwede, as long na 1 to 254 at hindi mo gagamitin, no? So, ano pa ba? Di ganoon din ang gagawin ko dito. So, maglalagay ako dito ng 192, ito yung IP nito, 192.168.2.1.20. Tapos gateway. Tapos 192.168.1.1.
So mapapansin nyo guys, meron akong interconnection, no? Interconnection. So now, anong next natin gagawin? Saka ako magkakaroon ng isang laptop. Kasi gagawin ko, i-configure ko. Hindi kukuha ko dito ng kuha tayo ng kuha tayo ng isang laptop. Kasi na actual, guys, yan, yung may laptop ka, lalagyan mo ng console cable yan. Yung console doon ka magko-configure. Kaya ko dito, ah, lalagyan ako dito ng dito sa terminal, i-okay ko lang ito. Tapos no, yan, enable command. Tapos, pagkatapos yan is, tawag dito, enable, configure terminal. Then, tingnan ko muna yung mga ports dito. Yung ports ito is 00. So, fast Ethernet. So, interface, fast Ethernet 00. Ay, bakit gas? Wait lang. Fast Ethernet 00. Ayan. IP address yung gateway natin, no? 192.168.1.1, then yung kanyang subnet mask. No shutdown, yun yung command para mag-activate. So kayo, you can notice na okay na ito, no? Tapos dapat, lalagyan natin itong mga IP, dapat meron to dapat, no? Sa desktop. So lagyan natin ng 192.168.1.10. Don't forget, lagyan to ng Ang ginagawa ko static. Pwede kayong maglagay ng DHCP. O kayo na bahala kung paano. Kasi may tanong ako doon sa exam na ganun. Pero sa ngayon, ito muna yung masterin niya, yung basic. 168.1.20. Tapos, 192.168.1.1. So, ito, okay na tong part na ito. Ngayon, tatawid ito sa kabila. Kailangan tumawid ito sa kabila. So, maglalagay ako ng network dito. So, 192.168.2.0/24. Yan na yung network niya. So, again, ang lalagay ko dito, maglalagay ako ng 192.168.2.1. No? Tapos dito naman is 192.168.2.2. Saan nanggaling yan? Dito sa network. Kasi ang network address location, ito yung mga, dito mo siya, ngayon kung halimbawa /4/30 to, edi dalawa lang ang pwede mong ilagay. O, yun ang pinaka-optimize, /30. No? Para dalawa lang talaga. So anyway guys, i-configure na natin. No? So pag kinonfigure ko ito, syempre interpret. Titingnan ko muna kung saan nakakabit. 00. May clock. So clock rate, may clock rate. So interface, serial, 00. Then IP address, 192.168.2.1, 255.255.255.0. So basically, ganun yung nangyayari, no? For that configuration. Saka ako magka-clock rate. Then 64,000. Encapsulation, PPP. And then no shutdown. Exit. Okay, ngayon, para yan, mag-activate yan, kailangan ko pa rin dito. So, pwede ka naman isa pang laptop pa ulit. Kasi usually ganun ang ginagawa. Kada router may laptop kang ginagawa. Tapos magko-console ka dito, RS-23 to port yan, no? Then console. Then punta ka dito sa desktop terminal. Okay mo lang ito, yan. So mag-no ka lang dito, yan. Okay, so N yung shortcut yan. ConFT. Okay. So ngayon, interface ko ito, no? So ito ay 00. So ilalagay ko ulit dito. Interface serial 000. IP address
192.168.2.2 kasi yun yung ano, yan yung subnet mask doon. Tapos, encapsulation. Wala lang clock rate kasi nagawa na doon sa kabila. Then, no shutdown. Ayan. So, makikita nyo dito guys ay ano na, okay na, no? So, okay na tong part na ito. So, ngayon, ito, maglalagay ko ito panibagong network. 192.168.3.0/24. Ito yung network nun. Kaya pwedeng ilagay ko dito is 192.168.3.10 na may gateway na 192.168.3.1. Suportante yan. Ito yung IP nun, nung server mo. So, kinakailangan kasi, alam natin yung gateway. Okay? Gateway, yan. So, ngayon, ilagay ko muna yung gateway dito. Services, ay ano pala, desktop, 192.168.3.10. Ilagay ko yung gateway dito. 192.168.3.1. So basically yun yung ano, gateway, no? Na meron tayo. Ngayon, kinakailangan ko itong ano, kinakailangan ko itong i-configure. Kailangan makita niya. So mag-interface ako. Pero, titinan ko ano ba yung port. Ang port nito is is dito sa router ka titingin. 00. So, fast Ethernet. Kung ano yung cable mo, yun ang ilalagay mo doon guys Yan, fast Ethernet. Tapos IP address 192.168.3.1 then 255.255.255.0. They'll shut down. Exit. So actually guys, ito connected na ito. Pero hindi pa yan, wala pang route kasi. No. So ngayon, ito muna, tapusin muna natin ito sa kabila. Sige, pwede natin siguro lagyan ng IP route tong dalawa para ito mag-connect na tong dalawa. So lalagyan ko na to na IP route para makita nyo kung para saan yung IP route command. Okay. Ito na yung pang static. Ano ba yung di ba dito ako galing? Maglalagay ako na IP route sa pupuntahan kong net destination kasi di ba nga ang pinaka-formula niyan is IP route destination network subnet mask and yung next hop address. Sa case natin dito, ang pinaka pupuntahan nito ay itong 3.0. So kapag ito kapag nilagay ko dito yan So IP route, ang pupuntahan ko dito is 192.168.3.0 255.255.255.0. Yung next hop, yung pinakamalapit sa kanya. Sa destination mo, 2.2 ang pinakamalapit. No, kaya ilalagay ko dito is saan ba yun? Ayun, dito pala ako dito ko nag-type. Ay, wait lang. Saan na ba? Ayun. Ang pala niya is kung doon ako sa laptop 1.1.0 yung pupuntahan ko, yun, 255.255.255.0. Tapos titinan ko ngayon, ano ba yung pinakamalapit dun sa destination ko, 2.1. So ilalagay ko dito is 2.1. 192.168.2.1. So mayroon ako na IP route, no? Kasi ito yung nilagay ko eh. Ngayon, kung ito naman maglalagay ako dito, mag-IP route ako dito, ang ilalagay ko naman ay ito, 192.168.3.0 tapos 255.255.255. Yan yung subnet mask niya, no? Then 192.168.2.2. Kasi yun yung pinakamalapit dito. 2.2, no? Yung next hop, yun yung network dikit nung pupuntahan mo. Ngayon, check natin kung ma-access ko yung 3.10. So dito tayo makakapag routing. So yan no? Kapag kinommand prompt ko ito, pining ko,
192.168.3.10. Dapat meron siyang response time. So makikita nyo dito yung response time. So pag unreachable, ibig sabihin hindi pa yan, meron na. Ibig sabihin pag nakakita kayo ng ganyan, may latency. And actually, pwede ko pa rin ma-access yung web. Kasi website yun eh. So ma-access ko na siya, yung ano. So pupunta lang, itatype ko lang yung IP address kasi wala pa naman domain name, hindi ako naglagay. Ay, nawala. Wait lang ah. Wait lang natin, yan. Ayun. 192.168.3.10. So you can notice, nag-a-appear na yung web page. So na-access ko na ito. Pero ito, hindi ko pa to ma-access guys, no? Kasi una, wala pa akong IP address sa kabila. So siguro lagyan muna natin, try natin, no? O kahit lagyan natin na wala pa yan, dahil wala pang routing. So ngayon, ang gagawin ko guys, dahil na-access ko na ito, i-configure ko na ito. Ngayon, maglalagyan na ako ng network dito. That is 192.168.4.0/24. O, kayo na magde-design nun. 192.168.4.1/24. Ito naman is 192.168.4.2/24. O, yan na yung dalawa. Ngayon, i-configure ko na to. No? Ano muna ako, titingnan ko muna ano ba dito yung may clock rate. So, may clock rate, tapos naka 1. So, mag-interface muna ako. Interface, serial 001. Then IP address 192.168.4.1.255.255.255.0. Tapos, yun. Ano pa ba? Clock rate 64,000. Encapsulation para may segmentation. EPP. No siya. Yun yung shortcut. Exit. Okay, so ngayon nagawa ko na dito sa part na ito. Ngayon ang gagawin ko na lang is magko-configure babalik. So gagamit ako ng CLI. Kahit dito na ako direkto. Pwede naman dito. Enable, configured. Kailangan ano mo to sa ano. Naka-global configuration mode dapat, no? Interface. So titiran ko saang serial ba ito? 00. So ilalagay ko dito is serial 00. So, pag nagkamali kasi ng port, hindi nyo siya makikita. Mag-error, no? Then, IP address, 192.168.4.2, no? Then, 255.255.255.0. Okay, tapos, wala nang clock rate, no? Ano lang, encapsulation na lang. Then, clock rate. Ay, ano pala, sorry, ano na lang, wala na palang clock rate. No shutdown. Ayan, exit. So, kayo you can notice guys na merong ng ano to, konektado na. Ngayon, ganoon din gagawin ko dito sa kabila. Eto, magde-designate ako dito ng IP. Network address ko dito, 192.168.6.0/24. Kasi dito, ang ilalagay ko dito is 192.168.5.0/24. So, ganun yung makikita nyo dito, no? Okay, pagkatapos ito, hindi magde-designate ako dito. Magano na ako dito ng tawag dito, interface. Pero tignan ko muna saan ba nakakabit to. Pag tinatap, may clock rate 001. So, ilalagay ko is serial 00/1. Then, IP address 192.168.6.1. Then, 255.255.255.0. Then, clock rate 64,000. Yun yung data communication equipment. Yun kasi nagsaset. Yung mga ano yun, yung mga telco, ganun. Tapos yung receiver natin, yun yung terminal equipment. Yun yung mga router sa bahay. Okay? Encapsulation, PPP. No shutdown. Exit. Okay, so pag configure pa, no, kinakailangan ko tong
Lagyan din ng IP. So, tandaan nyo ito, 192.168.6.1/24. Tapos dito naman, 192.168.6.2/24. So, ayan, nakalagay yan dyan, no? Ngayon, ilalagay ko dito na titignan ko muna ano yung kanyang ano, /1, no? So, ibig sabihin, interface serial. Serial, 00/1. IP address, 192.168.6.2, 255.255.255.0. Then, encapsulation, PPP. No shutdown, exit. Okay, so ngayon guys, no, nakita nyo dito, meron ng green. Pero kailangan i-ano ko pa ito. So, lalagyan ko pa to ng network. So, dito, ang i-IP ko dito is 192.168.5.10. Tapos yung gateway, kasi 5.0 yung network eh. 192.168.5.1. So, ano ko rin yung PC. So, ganyan mag-ano ng manual configuration. Ako nagtatrabaho ganyan din dati. Manual ginagawa ko dati. Kaya matagal. Pero pag nag-dynamic kayo, makikita nyo mas mabilis. Ano to? That 5.10. So, kaya pero kailangan alamin nyo muna ito para maintindihan nyo yung network. Yung buong network. Okay, so, at gano'ng kalagay subnetting. Kasi ikaw magde-designate eh. Minsan, ipagagawa sa'yo, kailangan 6 lang yung kasya dyan. O di, i-optimize mo yung yung subnet mask. Hmm. So, ngayon, balik tayo dito. Interface. Tingnan ko ulit kung saan nakakabit. Nakakabit sa 00. Fast Ethernet. 00. IP address 192.168.5.1, 255.255.255.0. Then no shutdown. Then exit. Pero to guys, no, hindi pa to pwede. Alam nyo kung bakit? Hindi pa ako nag-IP route. So, halimbawa ito, di ba ito, nakaka-connect ka na dito sa kapag nag-PC ka dito, kapag nag-ano ka dito sa may okay, nag-command prompt ako, nag-ping ako sa 3.10. Di ba may latency? Ayan, meron ka nakikita. Pero kung ipiping ko yung 5.10, tama. 5.10, wala pa tayong unreachable pa yan. Bakit? Bakit siya unreachable? Hindi mo siya ma-reach. Kasi wala pa tayong routing. So, static ang gagawin natin. So, yung gaya ng ginawa ko kanina, mag-IP route ulit ako. Ano yung destination nito? Aalamin ko ngayon. So, dito tayo pupunta sa Ayan. So, punta tayo dito, IP route command. Static routing ito. IP route is 192.168.5.0. Yung subnet mask niya, ito. Ano yung next hop? Ano yung naka-network dikit doon sa pupuntahan ko? Di ba 6.2? Kasi yun yung dadaanan. Doon ako, kung ano yung pinakamalapit, yun yung next hop address. Kaya ilalagay ko dito is 6.2. 192.168.6.2. So, ganoon din ang gagawin ko sa kabila. Ito naman yung niya, yung pupuntahan ko naman. IP route 192.168.1.0 255.255.255.0. Tapos yung pinakamalapit sa kanya na nakadikit sa kanya is 6.1. Kaya, pwede na natin try natin, ipiping ko na. Kanina unreachable. Ngayon kaya, let's check kung yan ay unreachable pa rin. Dapat meron na siyang latency. So, yan, tingnan natin, no? Ayan, meron na. Nakaka-connect na tayo. So, ibig sabihin, nag-establish na ako. Okay, ngayon ito, i-connect ko rin dito. Itatry natin i-ping. Ping 192.168.1.10. So, meron ng
Ngayon, titry ko yung ipin yung kabila, yung 192.168.3, yung sa server. I think hindi pa ito. Bakit? Hindi ko pa na IP route. So mag-IP route ulit ako dito. Dalawa yung i-IP route ko papunta dito. So mag-IP route ako dito. So ano yung pupuntahan ko? 5.0. Tapos 4.2 yung pinakamalapit sa kanya. So yun ang lalagay ko dito. No? So i-IP route 192.168.5.0, 255.255.255.0. Ngayon, ano ba yung next hop address? Dito ako galing eh. So, pinakamalapit sa kanya, ito yung 4.2. So, yung 4.2 ang ilalagay ko dito. So, ganyan sa magbasa sa network, guys, no? Oo, 4.2. So, yun. Tapos, gagawin ko rin dito, same. Ano yung pinakamalapit? 4.1, di ba? Mag-IP route din ako dito. IP route 192.168.3.0, 255.255.255.0, then 192.168.4.1. Yun yung pinakamalapit sa kanya. Kaya ngayon, tatry natin na iping na ngayon. Yung 3.10. Ayun, meron na. Kasi na-IP route mo na. Kaya ngayon guys, no? Using this static routing, nagawa na natin yung three-way static routing. O, di ba madali lang guys? 30 minutes, kaya? Nagawa ko 30 minutes. So, ibig sabihin, kaya natin i-30 minutes yung exam nyo, no? Hindi ba? Pwede, no, guys? Ano sa tingin nyo? Kaya ba? Kaya ni si Joseph nga mag-solo eh. Oo, nagsabi sa akin eh. Oh. Hindi kasi exam nyo sa ano, although sa lecture wala namang routing, sa lab ang meron. Yung pinaka final ang kasi 'di ba ano 'yon, yung iba mag-group. So magra-route kayo pero may subnetting kayo, magko-compute na kayo. Hindi na 'yun ang ilalagay yung address. So 'yun ang medyo mas magkakaroon kayo ng confusion. Kasi bakit? Hindi na yung default na tawag dito na IP address yung nilalagay nyo. Kasi magsa-subnetting kayo. So kung ano yung subnet na pupunta mo, yun ang ilalagay mo. Kaya magiging mas challenging pa siya. Kaya nga gusto ni Josel lang solo. Gusto rin ni Jamie ng solo. So pag ako naman, pagbibigyan ko, 'di ba? Natutuwa ako sa kanila na gusto mag-individual. Sa kasi si Kabigting, hindi ba? Samahan mo na rin kaya Karyon na mag-solo ka na rin, no? Sa kasi Santos. So anyway, any question guys? Yun yung buong static routing. So iaano ko ito tawag ito,